Panibagong araw na naman tayo dito sa farm. Nililinis ko nga ngayon itong baba ng manukan natin. Dahil dito nga ay plano kong magtanim ng mga talong. Isang linya nga dyan yung lilinisin ko muna. Yung part na pagtatamnan na. Ali ganyan nga muna yung aking ginagawa. Maglilinis tapos magtatanim. Tapos maglilinis ulit kung saan ako banda magtatanim. Kasi sobrang masukal ngayon dito sa farm dahil tag-ulan na din. Dito nga banda ay may mga tinik-tinik na yung mga lumaki na masyado yung mga kulitis. Kaya masakit na pag natusok ka ng mga tinik nila. At ang kagandahan nga lang yung ibang mga damo dyan ay mabilis lang siyang mabunot. Tulad nito. Pagkalinis ko nga dyan ay kinuha ko na din yung mga seedling ng mga talong para itanim natin. At bago nga pala ay tinanggal ko yung mga 1.5 na pinaglagyan natin ng mga tomato cuttings natin. Makikita nyo nga ay wala na sila kasi nung nagbakasyon ako ng 1 week ay tag-ulan dito sa amin. Nasobrahan sila sa tubig kaya namatay na yung mga kamatis natin. Pero huwag kayo mag-alala kasi gagawa ulit ako ng tomato cuttings natin. Dahil tag-ulan na, pag makagawa man ulit tayo ng tomato cuttings ay idedirekta ko na siya sa may lupa. Pagkatapos kong magbutas dyan, ay nilagay ko na isa-isa yung mga talong na itatanim natin. Isahang pagbubutas na nga yung ginawa ko dyan para mas mabilis yung gagawin natin. Pagkatapos niyan ay dire-diretso na tayo sa pagtatanim. Gumamit nga ako ng straw dyan para naman mag-straight yung mga pagtatanim natin ng mga talong. Pagkalipat ko nga din pala ng mga kamatis at mga sili, ay naglipat din ako sa mga pots ng mga mustasa natin. Hindi ko na nasama sa video kasi sa tansya ko, baka mapahaba na naman tayo ng mapagbibideo at may edit. I-reels na lang natin yung video ng mustasa natin. Pagkatapos ng paglilipat ko ng mga mustasa, ay kumuha naman ako ng marigold at San Vicente na itinanim ko naman malapit dun sa ating sitawan. Para naman may mga tanim tayong mabulaklak dun sa tabi ng sitawan natin. At dahil nga malapit naman yung mga patola at mga pipino natin sa may sitawan, ay binisita ko na din sila. At nakakatuwa talaga kasi buhay na yung mga pananim natin nung nakarang araw. Katapos nga nun ay bumaba ako dun sa may papag namin sa may duhat. Kasi kumuha ako ng mga papaya na itatanim ko naman dito sa tabi ng okra malapit sa may bangin. Kada isang butas nga dyan ay 2 puno ng papaya ang nilalagay ko. Para kung sakali mang mamatay yung isa, at least may reserba pa tayong isa pa. Sana mabuhay yung mga papaya natin para may maghawak ng lupa paglaki na nila. At dahil nga pala may oras pa tayo, naglinis pa ako sa paligid niyan. Para mabawasan ulit ng kaunti yung mga damo-damo dyan. At nung medyo matansya ko na yung oras ng pag-uwi ko, ay nagready na nga. At bago nga ako bumaba, ay dinaanan ko itong kamatis na tinalian ko na. Para naman hindi na sila natutumba pag may malakas na hangin o kaya na ulan. Ito naman, tinatapos